We will continue our study with the book of Genesis. Actually, doon sa natin, sa outline natin, dapat mabilis ito. Pero minabuti ko na yung first 3 chapters ng Genesis, very foundational kasi ito eh. Very foundational ang chapters na ito that I decided to really have a parang mas focus tayo, naka-zoom kumbaga. So that yung mga susunod nating pag-uusapan, medyo mabilis na tayo, mas magagrasp ninyo kasi may pinanggalingan tayo, yung very foundation of the first book actually. Napaka-importante na malaman natin yung start eh. Let me just give you a hypothetical question. What do you think will happen sa inyo kung halimbawa nanonood kayo ng movie pero nasa kalagitnaan na kayo tapos hindi nyo naabutan yung simulang-simula? Most likely sasabihin nyo, hindi ko naiintindihan yung kwento. Definitely hindi natin maiintindihan yung buong kwento kahit maganda pa yung ending. Kahit maganda pa ang ending ng movie, kung hindi natin alam kung anong naging start, hindi natin ma-appreciate. Actually, hindi natin maiintindihan, and so therefore, correct, we will not be able to fully appreciate the whole story. That's why it's very important, it's very, very important for us to understand the foundational book, the book of beginning. So, today we are going to study the second chapter, Genesis chapter 2. And basically, we will be discussing God's design for creation, humanity, and relationships. So basically, in this chapter, makikita natin, parang sa chapter 1, yung general creation of God, tapos na. Pero pagdating sa chapter 2, mas makikita nyo, mas detalyado ang ilang mga bagay. Nakuha nyo? So titingnan natin yan, magda-dive into tayo dyan, tapos titingnan natin yung mga prinsipyo na pwede nating i-apply, mga prinsipyo that you and I can apply even into our discipleship journey. So ito ang ating objective as we study. Number 1, we would like to understand the theological significance of Genesis chapter 2. Ano bang kahalagahan ng chapter 2? Makikita natin yan, marami. Pangalawa, we will be able to explain the distinct focus of Genesis to compared to Genesis 1. Kung mapapansin nyo, yung Genesis 1, from day 1 to day 6, tinapos na ng Panginoon yung buong Pero pagdating sa Genesis chapter 2, magsisimula, babasahin natin mamaya, ang Diyos nagpahinga. Then eventually, parang inuulit niya, may mga detalye na actually, nangyari na sa chapter 1 pero makikita natin mas detalyado sa chapter 2. Number 3, we will teach the biblical foundation of marriage and work. Napakahalaga niyan. Yung kasal, yung pagsasama ng lalaki at babae at saka ang trabaho. Kasi may mga maling pananaw dyan. So titingnan natin yan. Then eventually, we will be able to apply the truths of Genesis to today's discipleship and leadership context. So titingnan natin lahat yan, and I hope that as we study, we will be able to learn the principles, tapos malalapatan natin sa ating buhay mismo, tayo mismo makakahanap ng mga practical applications to apply into our lives, into our work, into our marriage, and even into our ministry as we disciple people. Okay, so yan ang ating key objectives. Now, let's learn the book of Genesis chapter 2. Basahin natin muna. Let me read it to you. Sabi rito, verse 1, Thus, the heavens and the earth and all the host of them were finished. So you will notice ang parang karugtong ito ay conclusion ng buong chapter 1. Natapos na lahat. And on the 7th day, God ended His work which He had done, and you will notice the word rested. God rested on the 7th day. Now, we already discussed this last time. God rested not because He was pagod.
no? Hindi siya pagod, hindi siya napapagod, pero he rested for various reasons. Number one, to appreciate his creation. Number two, eventually, that is actually an example that every one of us can follow or should follow. Dahil ang Diyos nga ay nagpahinga, nung matapos niya yung kanyang trabaho, lalong tayo mga tao. In fact, you will never find any religion in the world, just like us, that our God actually commands us to rest. No? And that is actually coming from His example. Sabi rito, He rested on the seventh day from all His work which He had done. Then, sabi rito, God blessed the seventh day and sanctified it because in it He rested from all His work which, sabi dyan, God had created and made. Alam niyo, ang Panginoon nating Diyos, hindi siya napapagod. Makapangyarihan siya sa lahat. Pero dito pa lang makikita mo na ang prinsipyo na inilalatag sa atin na dapat pala talaga tayo ay nagpapahinga. Napansin niyo ba kapag tayo ay galing sa pahinga, pag magpapanibagong gawa na naman tayo o magtatrabaho, mas nagagawa natin ng mahusay yung ating mga ginagawa. Mas nahuhusayan natin actually. Mas nalalagpasan pa nga natin yung mga former days of our performance simply because we were coming from rest. So isang prinsipyo yun na dapat nating yakapin. Kumusta ba kayo mga kapatid? Kumusta ang inyong buhay pagtatrabaho? Baka naman puro kayo trabaho kasi iniisip nyo lalo yung mga nasa abroad. Dami kasing sinusuportahan sa Pilipinas. Di ba? O kahit yung mga nandito, kailangan may pahinga tayo. Kasi sa pahinga, doon natin mas na-appreciate yung ating ginagawa. At the same time, mas nagiging napapahusay natin actually yung trabaho natin. Napansin niyo ba yung kapag tuloy-tuloy ang trabaho niyo? Kahit sa buong araw, halimbawa, imbes na 8 oras ka nagtrabaho, tinuloy-tuloy mo, nag-12 hours ka. Pansinin mo, yung mga huling oras ng trabaho mo, nagiging parang pumapalpa ka na. Di ba? Hindi na pulido, hindi na maayos. Kasi nga, pagod ka na. Ganon din yun actually sa isang buong week. Kapag dire-diretsong trabaho at walang pahinga, hindi na maganda rin sa atin. At hindi na maganda actually doon sa pinaglilingkuran natin, hindi maganda sa ating health, at hindi na rin maganda doon sa kahit sa pamilya natin kasi kailangan nila ng presensya natin. So we needed rest. So that's something that you and I need to learn. God rested. Now, tuloy natin. In verse 4, mapapansin nyo, nagsisimula na yung mas focal point of the story, meaning mas binibigyan na ng chapter 2 ng mas detalyadong kwento, no, doon sa creation ng Panginoon sa chapter 1. Verse 4, sabi rito, this is the history. Sa ibang term, ang ginamit ay salita generation, which means actually this is the story. So ano daw? This is the history of the heavens and the earth. You will notice the word heavens. Last week, tinanong sa atin yan, no? Bakit heavens? Kasi maraming heavens. And as per study ng mga Bible men and theologians, sabi nila may tatlong bahagda ng langit, no? First heaven, second heaven. And sabi dito, this is the history of heavens, plural, and the earth, singular, isa lang. And then they were created in the day that the Lord God made the earth and the heavens. At this point, you will notice, mapapansin nyo na, kaya ina-highlight ko yung salitang Lord God, kasi sa chapter 1, ang ginamit God lang. Nakuha nyo? God. Pero sa chapter 2, starting verse 4, ginamit na yung personal name na Yahweh. By the way, kapag magbabasa po kayo sa Bible, kapag nakita nyo po ang letra na all capital, all caps, L-O-R-D, Lord. Basa po natin dyan ay Lord God. Magkarugtong po yan Lord God.
Yung pong Lord, yan po ay yung YHWH o ang basa minsan natin ay Yahweh. Yahweh. Nakuha nyo. In original text, ito po ay Yahweh Elohim. Meaning to say, dito mas personal na si God. He was actually approaching chapter 2 with a very personal name. His personal name as God. We can conclude here that God is not something that is away, malayo at hindi relational sa atin. Actually, God is a relational person. He's a person who longs for relationship. That's why he even mentioned his personal name. No, dito po binanggit na yung salitang Yahweh Elohim o Lord God. So pag magbabasa po kayo ng Bible at nabasa niyo po yung salitang Lord, sa original sa original Hebrew text yan po yung name of God na YHWH o Yahweh. Nakuha niyo po. Now, let's understand the structure of Genesis 1, no? Sa Genesis 1, yung general creation, pero pagdating sa Genesis 2, this is now actually a shift in perspective. Genesis 1 actually offers a cosmic and ordered overview of creation. Kung mapapansin nyo, day 1, day 2, day 3. Pero pagdating sa Genesis 2, parang sinuzoom in ng kwento yung kanyang creation. And this time actually, it was focused on the humanity, man, being actually created and put into the garden. So yun yung pinaka structure ng Genesis 2. Okay? Maliwanag po ba yan? Sinuzoom in na. Tapos dito sa kanyang creation, binibigyan ng malaking kumbaga naka-spotlight na dito ang creation ng Panginoon sa pagkalalang niya sa tao, no? And you will notice also that God being mentioned, his name, he is now being more personal and relational. So yung ang approach na dito is being more personal and relational. So let's read verse 5. Before any plant of the field was in the earth, and before any herbs of the field had grown, for the Lord God had not caused it to rain in the earth, and there was no man to till the ground, but a mist went up from the earth and watered the whole face of the ground. So you will notice dito, iba sa chapter 1, on day 4, diba? On day 3, yung lahat ng halaman ay nagtubuan na. Nakuha nyo? Dito, kapag nung sinabi na before any plant of the field was in the earth and before any herb of the field had grown, meaning to say, wala pang mga na bagong tumubo. Hindi pa nalalaglag yung mga bunga at tumutubo uli. Nakuha nyo? Yun ang ibig sabihin niyan. Now, for the Lord God, sabi rito, had not caused it to rain. During this time, early days of the earth, wala pang ulan. In fact, hindi pa umuulan. Ang ulan dumating lang sa panahon ni Noah. Ngayon, papaano nadidiligan yung mundo this time? Nadidiligan daw siya through mist. Nakuha nyo? Yung hamog, at yung hamog ay sapat upang madiligan ng lahat ng halaman sa mundo. In verse 7, ito na. Then the Lord God, you will notice again the capital word Lord God, so that is Yahweh Elohim. Sabi rito, and the Lord God, what happened? Formed man of the dust of the ground. So very particular. Ano daw? Saan daw galing ang tao? Saan siya kinuha? Dust of the ground. Dust of the ground. And eventually, that dust of the ground, hinulmahan ng kanyang kamay, and eventually, sabi rito, and breathed into his nostrils the breath of life. Nakuha nyo? Yung breath na yan actually is
can be considered as air or breath, pneuma. Pneuma is actually spirit. So God actually, after forming the dust out of the ground, ano nangyari? Hiningahan niya ng kanyang spirito. And so what happened? Pagkatapos hingahan yan, and the man became a living being. Nakuha nyo? So saan daw galing ang tao? Tayo ay galing sa alabok. Kaya mapapansin nyo, pag namatay ang tao, bumabalik sa alabok. Meron nga silang biru-biruan no? Habang tumatanda daw tayo, parang yun nga, bumabalik nga daw. Yung iba, hindi pa patay pero amoy lupa na daw. Pero kasi ang totoo, ang ating mga katawan ay galing sa lupa. Pero actually, yung alabok ngayon, no, kung tutuusin, ay ordinaryong luad lang, ordinaryong putik. Naging napakahalaga niya, hindi dahil sa composition niya na galing sa lupa, kundi dahil sa hininga na ibinigay mismo ng Diyos na galing sa Kanya. At yung hininga na yun, caused the man, sabi dito, the breath of life, and because of that, the man became a living being. So we can say, without life actually, kung walang buhay ang tao, yung katawan natin walang halaga. May nagtanong, sabi ga, ano daw mahal, ano daw ang halaga ng katawan ng tao? Yung katawan lang kung wala itong buhay. Alam niyo ang sagot? Kahit ito, pwede niyo i-Google o i-chat GPT. Lalabas dyan, ang worth lang daw ng katawan ng tao ay mga around $10 to $20. At mostly daw, ang laman ng katawan natin ay tubig, may mga carbon, calcium, and small amounts of other elements. At kung pepresyohan daw yun, hindi pa umabot ng $20. Between $10 to $20 daw lang ang katawan natin. Tanga nyo, kung wala itong buhay. Pero yun nga ba talaga ang halaga ng ating buhay? Hindi. So, ang halaga natin actually hindi doon sa material na bagay. Ang halaga natin ay kung ano yung nasa loob natin. At yun yung buhay. Yun yung buhay na nasa atin. So, alam niyo ang sinasabi nito sa atin. Ang sinasabi sa atin nito yung lahat ng mga material na bagay na nakikita natin, na kadalasan binibigyan natin ng sobrang laking ng pagpapahalaga, hindi pala talaga yun yung mahalaga. Pansinin nyo, saan tayo gumagastos ng malaki ngayon? Marami akong nakikita o kilala, grabe kong gumastos sa pagpapaganda, pagbili ng mga alahas para sa kanilang katawan, maraming ginagastos para sa kanilang pagkain. Personal, sa physical body nila. Ginagastos na ng kanilang katawan, binibigyan ng bahay, binibigyan ng kotse at ng kung ano-ano. Pero pagdating sa spiritual na bagay, yung Bible, hindi man lang makabili, hinihingi pa. yung mga seminars, gusto nila libre. Yung mga spiritual retreat, gusto nila libre. Pero pagdating sa katawan, sobrang ginagastusan. Parang di yata tama, di ba? Yung mga material na bagay na nasa katawan natin, yun pala wala pang halaga yun. Ang mas mahalaga yung nasa loob natin. So tingnan natin, dapat magbago yung ating pananaw. Ano ba yung ginagastusan mo? Yung panglabas o yung pangloob? Nakanya? Now, tuloy natin. Sa verse na yun, sabi rito, and now, the Lord God, binanggit uli yung salitang Lord God, Yahweh Elohim, planted a garden. So ano nangyari dun daw sa silangang bahagi ng Eden, ginawa ng Panginoon ng mundo, sa silangang bahagi naglagay siya ng isang hardin. Ang pangalan ay Eden. Nakanyo? At yung Eden na yun, yung Garden of Eden ay napaka-special kasi doon niya ilalagay yung lalaki. Doon niya actually nilagay si Adan at napaka-special na lugar na ito. Nakuha nyo?
Sabi rito, and there he put the man whom he had formed. So, pansinin niyo kung gaano ka-importante ng tao. Isipin niyo, ginawa ang tao ng kamay mismo ng Panginoon at ginawa niya ayon sa kanyang wangis at binigyan niya mismo ng kanyang hininga. Yung kanyang spirito nilagay sa tao. At hindi lang yun. Hindi niya sinabing, oh, yan, ginawa na kitang maganda, maayos lahat, bahala ka na sa buhay mo. Hindi, nilagay pa siya sa very special place na hardin. At ito ay ang hardin ng Eden. Tingnan natin yung description. So, and out of the ground, the Lord, doon sa hardin, the Lord God made every tree grow. So, anong description ng hardin? Lahat ng uri ng puno ay nando doon. Lahat ng klaseng puno. Sabi rito, that is pleasant to the sight and good for food. Sa lahat na makikita niyong puno na may magagandang kulay, ang kanilang dahon, ang sanga nila, iba-ibang korte, iba-ibang kulay. Mapapansin niyo mga puno, iba-ibang kulay. May pula, may dilaw, may puti, may itim. Lahat ng klase, at hindi lang yun, iba't ibang kulay, iba't ibang shape ng mga bunga. Nakuha niya, hindi lang basta yon, at iba't ibang iba-ibang lasa ng bunga ng mga punong ito. So, pleasant, hindi lang basta linagyan, kundi pleasant, napakaganda sa paningin ng tao at napakasarap sa pagkain ng tao. Nakuha niya, at least on time na yon si Adan. So the tree, hindi lang yan, may mapapansin kayo rito, the tree of life was also in the midst of the garden and the tree of the knowledge of good and evil. Ngayon, gusto kong i-highlight yun, no? Doon daw sa hardin ay nandoon. Actually, may dalawang klaseng puno na very special. At nasaan daw yung puno na yon? In the midst. So sa gitna ng hardin, akala ko dati, ang nasa gitna ng hardin, yung puno lang ng pagkaalam ng mabuti at masama, yung tree of knowledge of good and evil. Hindi pala. Ang nandun pala sa gitna ng hardin, ang unang-unang nando doon, yung tree of life, yung puno ng buhay, no, the tree of life. At kasama doon yung the tree of the knowledge of good and evil. Now, let's continue. Let's go to the key teachings of Genesis chapter 2. No? What are the things that we can learn from chapter 2? No? Number 1, we will be able to see that in chapter 2, God is very much involved as a person. When we say person, I don't mean human, no? Ang person kasi hindi naman ibig sabihin human. Ang person, ang ibig sabihin niyan, meron siyang intellect, meron siyang will, at meron siyang emotion. He is actually very much involved as a person. He is personally involved with man. How do we know that? From the word Lord God. Maraming beses na pinakita ko sa inyo, di ba? Naka-yellow, naka-bold. The word Lord God is Yahweh Elohim. It occurs several times, no? It only shows that God is actually a covenantal person, a God who is covenantal in nature. Meaning to say, He loves to have a relationship personally with His creation, and especially to the most special created being, and that is us. Number 2, we'll be able to see that God forms man and breathes life into him. Ano ibig sabihin nun? Hindi siya kumuha ng hininga ng kung may hininga man, no? Hindi siya kumuha ng hininga ng kahoy, hindi siya kumuha ng hininga ng isda, hindi siya kumuha ng hininga ng hayop, kundi yung hininga niya mismo. Nakuha niya? Ang ibig sabihin niyan, isipin niyo kung paano niya hiningahan. Di ba? Meaning to say, nung hiningahan niya, nilapit niya yung sarili niya doon sa mukha nung katawan, nung luad na katawan ni Adan. So, meaning to say, he was really very personal, and he was
intimate with His creation. Nakuha nyo? So meron actually sa atin, tayo, may isang nagsabing mathematician, ang pangalan niya ay Blaise Pascal. Sabi niya, meron daw sa ating lugar o rooms sa buhay natin, sa puso natin o sa kaluluwa natin na ang tanging Diyos lang ang makakalaman nun. Actually, that in the very first day, no, sa creation ng tao, yun ang nilagay ng Diyos, yung kanyang spirito. Nakuha nyo? So, God is a very personal and intimate to His creation. Number 3, actually, this truth actually contrasts with the majestic spoken word creation in Genesis chapter 1. Bakit? Sa Genesis chapter 1 kasi, ang Diyos, nung gumawa siya, sinabi niya lang, magkaroon ng liwanag. Mahiwalay ang tubig sa lupa. Diba? Mahiwalay ang tubig sa tubig. Mahiwalay ang tubig sa lupa. Magkaroon ng lahat ng uri ng halaman. Lahat, pag sinabi niya, automatic nagkakaroon eh. Magkaroon ng mga isda sa tubig. Lahat ng klaseng isda. Magkaroon ng lahat ng gumagapang na hayop. Diba? Lumilipad sa langit. Lahat yun. Pag sinabi niya lang, automatic, nagkakaroon. In contrast to that, man being a created being by God is very different. He actually molded us by His hand. So what does it tell you, mga kapatid? It tells you that you and we as created being, a human being, is very special. We are very special because we were created by the hand of God, and He even gave us His breath, His life. And out of the ground of the Lord God made every tree grow that is pleasant in the sight and good for food. Now, gusto ko ritong bigyan ng emphasis that the tree of life was actually in the midst of the garden, pero hindi lang yon, may isa pa, the tree of knowledge of good and evil. Dito na pumapasok ngayon yung tree of knowledge of good and evil. It was actually put in the center of the garden. Iniisip ko siguro, sobra, ang ganda-ganda nito, ang daming bunga. At ganun din, nandun din ng tree of life, ang ganda-ganda nito at ang daming bunga. So, why do you think? Bakit kailangan ilagay dun yung tree of knowledge of good and evil? Because eventually, God is going to give man an opportunity to make a decision whether they will obey and listen to God, and so therefore convey their worship, or they will disobey. Alam niyo, dati yung una kong tanong, bakit nilang ginawa ng Diyos na tinanggal? Hindi na sana linagay doon, so hindi nagkasala, di ba? Well, actually, the tree of knowledge of good and evil gives us actually the truth that God did not make us a robot. Hindi tayo pre-program na maging robot. Kundi binigyan tayo actually ng capacity to make a choice, to make a decision. Kung hindi nilagay yung knowledge of truth and knowledge of good and evil, hindi tayo mga tao na makakagawa. Pero eventually, you know what? Balikan natin 'to. Maganda kasi 'to. Gusto kong mag-point out dito. Sa Genesis chapter 1 and 2, Genesis chapter 1 creation, Genesis chapter 2 focal point. Dito sa beginning ng libro, pinakita na yung tree of life. Nakakatuwa, eventually, although hindi yan kinain ng sad to say, hindi yan ang piniling kainin ni Adan at ni Eva. Pero eventually, at the end of the book of the Bible, binanggit uli yan. In Revelation chapter 2 verse 7, sinabi ni Jesus, and to the one who conquers, ano daw ang gagawin? Yung mga nagtagumpay daw, sabi ni Jesus, I will grant to eat of the tree of life, which is in the paradise of God. So until now, the tree of life is there in the paradise, and it is still waiting. Kaya lang ngayon may bantay.
Pero darating ang panahon, sabi niya, yung mga magtatagumpay sa buhay na ito, hindi sila tatalikod sa Panginoon hanggang sila ay mamatay. Sabi niya, eventually, we will be given that permission to eat the fruit of the tree of life. Nakakatuwa, no? Sa beginning ng book of the Bible and at the end of the book of the Bible, the tree of life is actually mentioned. Now, tuloy natin. Ano daw ang description ng saan nakalocate yung Garden of Eden? Tingnan natin yung mga palatandaan. Now, a river went out of Eden to water the garden, and from there it parted and became 4 river heads. Meron daw ilog, tapos nahati sa 4. At tingnan natin, ano-ano daw yung mga pangalan ng mga ng mga river na yon. The first name is Pishon. It is the one with skirts of the whole land and of Havilah where there is gold. Doon daw sa lugar na yon, napaka-rich ng gold. Now, tuloy natin. Sabi rito, the gold of that land is good. Bdellium and the onyx stone are there. The name of the second river is Gihon. It is the one which goes the whole land of Cush. The name of the third river is Hiddekel. Sa ibang salita po, it is translated as Tigris. Okay? Tigris River. It is the one which goes towards the east of Assyria, and the fourth river is the Euphrates. Now, may nagtatanong, is this a literal place? Is Eden a literal place? Yes, it is literal place. Hindi ito hyperbolic, hindi ito metaphor na lugar. Bakit? Kasi totoo po yung mga totoo po yung mga rivers na yan. In fact, ito yung yung description kung nasa ng Eden. Sabi rito sa verse 12, doon daw sa unang river, ang gold daw doon at saka bdellium and onyx na stone ay napakamarami. At matatagpuan yun parang very ordinary dun sa lugar na yun. Napakayaman ng lugar na yun sa mga mamahaling bato. Ang ilan nga dyan, halos hindi natin alam kung anong klase yun, anong itsura nun. Pero pangalawa, binanggit dito, yung pangalawang river ay Gihon. Ito naman daw, sabi, this is the one which goes around the whole land of Cush. Now, dito binabanggit yung third river. Ang pangalan ng third river ay Hiddekel. Now, this Hiddekel is also translated as Tigris or Tigris River. Okay? The other river, the fourth river, is called Euphrates. Nakuha nyo? Itong Euphrates na ito, very historical yan. At the same time, yung ilog na yan, babanggitin uli yan at the end of the Bible sa Book of Revelation. Now, you will notice, may pinakita ko ditong kasi ang tanong ay, saan daw ba? Saan matatagpuan? Saan matatagpuan yung, maaaring, saan daw yung location? Possible location ng Garden of Eden during that time. Well, dalawang view ito ng mga Bible scholars. Sabi nila, maaaring dito daw. Kasi ito, makikita nyo, may river, Euphrates River, may Tigris River, and between daw dito, may river dyan, pero hindi na Pishon at Gihon ang pangalan. Nakanyo? So, yan. May isang group of Bible scholars naman nagsasabi na dito daw. Nakikita nyo ba itong arrow ko? Tama ba? Nakikita nyo ba? Let me see kung nakikita. Opo. Ayan, ito. Kung nakikita nyo yung arrow ko, itong yellow na ito, may another group of scholars na maaaring dito daw. Nakuha nyo. Kasi dito daw nanggaling, dito daw. So, yan. Makikita nyo pa rin yung Tigris River tsaka Euphrates. But anyway, sa ngayon, hindi na natin makikita yun. Ako personally, I believe,
tinago na ng Panginoon yun kasi nga linagyan ng harang yun kasi ayaw niya na makain ng tao yung tree of life na nasa makasalanan niyang kalagayan. Nakuha nyo? So, that's just for the sake of yung tanong na nasaan ba, di ba? So, ayun ang natin. Okay, tuloy natin. Tuloy natin siya. Uli natin siya. Now, verse 15. Ayan, sabi dyan, the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to tend and keep it. Tingnan nyo, ano daw ang ginawa ng Panginoong Diyos? Nung ginawa niya si Adan, nilagay niya sa hardin. At anong ginawa niya sa hardin? Para kumain lang, magpakasaya at maglaro. Hindi. Meron siyang trabaho. He was actually given in a purpose. And what was his purpose? Sabi rito, to tend and keep the garden. So God gave man his work. Listen to this, as his calling. Why? Because God wants us to govern, to tend, to keep, to manage what He has given us. And during this time, at the time of Adam, he was given the task, the work, to tend and keep. Meaning to say, pagyamanin, pagandahin pa. Perfect na yung ginawa ng Panginoon. Pero si Adan ay nilagay doon para magtrabaho. Yun ang kanyang purpose. Actually, listen to this. It only tells us that work actually is not a curse. Akala kasi natin, marami sa atin na akala, ay ang trabaho, ano yun, sumpa eh. Kung hindi sana nagkasala ang tao, hindi tayo nagtatrabaho. No! Ang trabaho ay nasa atin na, binigay na ng Panginoong Diyos sa tao yan bago pa dumating ang pagkakasala o ang sumpa. Kasi ang trabaho hindi siya sumpa. Actually, ang trabaho ay calling. Nakuha nyo? Yan ay itinalaga ng Panginoon sa atin dyan. Kasi napapansin nyo ba, pag wala kang trabaho, alam mo, wala kang trabaho, tambay ka lang, parang wala ng purpose ang buhay. Pero pag may nagtatrabaho ka, gumagawa ka, oo, nahihirapan tayo, nagpapawis tayo, napapagod tayo. Pero mararamdaman mo, may purpose ang buhay mo. Na na meron kang fulfillment. Ito madalas ko marinig to, yung mga yung mga senior na. Yung mga senior na actually gusto pa rin nila magtrabaho, pagtrabahuhin natin sila. Alam niyo kung bakit? Marami kasi akong nakita at narinig din na nung tinanggalan ng trabaho yung mga senior, mabilis silang namamatay. Totoo, kasi wala na silang nakitang purpose sa buhay nila eh. So inihintay nila mamamatay na lang ako. Hindi. Kahit senior na, matanda na, bigyan pa rin natin ng trabaho. In fact, yung mga senior na nagtatrabaho, mas mahaba ang buhay nila. Pansinin niyo sa Japan. 70s na, 80s na, nagtatrabaho pa rin, nagsaserve pa rin ng noodles sa mga restaurant. Okay, kasi ang work hindi siya sumpa, is actually a blessing. Work is where you can find purpose. It is a calling. Kaya alam niyo ito mga kapatid, yung trabaho niyo, ano man ang trabaho niyo, maging kayo man ay teacher, OFW, businessman, kahera, nani, kasama sa bahay, o waiter, kung ano man ang trabaho niyo. Alam niyo yung trabahong yan, calling yan. Nakuha niyo? Calling yan. That is actually God's calling, and I tell you, God is going to use you in your work. And work actually, listen to this, is a worship. Worship, ang trabaho ay pagsamba sa Panginoon. So, yan ang mga natin. So, what are the teachings that we can learn from Genesis chapter 2? Number 2, we can learn man's purpose in the garden. In Genesis 2:15, sabi doon, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. Nakuha niyo? Sa ibang translation yung salitang work it. Yung kanina, King James Version, tend it.
It's equivalent to work it. Bakit daw nilagay ang tao sa garden? To work it and keep it. So meaning to say, ang trabaho, bago pa dumating yung sumpa sa tao, binigay na sa atin ng Panginoon. So ang trabaho hindi siya punishment. It is actually a part of our divine purpose. Oo, divine purpose ng Panginoon na tayo magtrabaho. And I tell you, kanina binanggit ko na to, work is a worship. So you should love your work. When you work, you are actually worshiping. Napansin nyo ba sa Ten Commandments, yung commandment number 4? Ano doon? Keep the Sabbath holy. Pangilin mo ang araw ng Sabat. Pero actually, kalahati lang yun ng utos. Ang utos talaga ng Panginoon ganito. 6 na araw kang magtatrabaho at sa 7 araw, magpapahinga ka. So, ibig sabihin mga kapatid, ganito. Yung mga hindi nagtatrabaho, walang karapatang magpahinga. Diba? So, actually, work is a worship. Tuloy natin, verse 16. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat. But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. This is now the first instruction or command that were actually given to Adam. Anong command niya? Lahat ng bungang kahoy dito pwede mong kainin. Kahit yung bunga ng puno ng buhay. Sabi niya, ang hindi mo lang pwedeng kainin yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Kasi oras na kinain mo to, mamamatay ka. Alam niyo, ang kapangyarihan nung bunga, hindi doon sa bunga mismo o sa elementong nandoon. Ang kapangyarihan ng bunga nandoon sa salita ng Panginoon. And here you will find out, man, we're actually given an opportunity to make a decision to follow and obey God. Alam niyo, ang Diyos kasi natin, hindi siya namimilit. Hindi niya pipilitin sa salitang kato. Hindi niya pipilipitin yung kamay mo para sumunod sa Kanya. Gusto niya na ikaw susunod ka sa Kanya because you made a conscious decision to follow and obey Him. Okay, so number 3, key teachings that we can learn from Genesis chapter 2, the gift and boundaries of freedom. The Genesis chapter 2 verse 16 to 17, ang command, huwag tayong kumain o huwag kumain si Adan sa bungang kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama, the tree of knowledge of good and evil. And you know what? That is actually setting a loving boundaries. God was actually setting, this is the boundary. But look, this is the limit. You have the freedom within your limit. But when you cross that boundary, anong consequence? You will surely die. May boundary, but when you cross that boundary, you will surely die. And you will also notice, ang isang katotohanan dito, when God gave the instruction not to eat from the tree of knowledge of good and evil, the original recipient is Adam. Si Adan yung binigyan ng utos. Naka nyo? Kasi si Adan pa lang yun nandoon. Okay? So, gusto kong bigyan ng diin yan kasi tatalakayin natin yan next week doon sa Genesis chapter 3. Okay, so si Adan ang binigyan ng utos. So, I would like to reiterate, obedience actually is a sign of love and trust in God. When God gave us commands, He is actually looking for us if we are going to obey. Because when we obey Him, we actually say, yes, Lord, because you said it so and I love you, I want to obey you. And obedience also convey trust. Nagtitiwala ka. Bakit ayaw pakain sa akin to? Naka nyo? When you trust somebody, you will obey. Maaring ganun eventually. No, makikita na sa chapter 2 yun. So, obedience is a sign of love and trust in
God. Now, tuloy natin. Now, verse 18, tuloy natin yung kwento. And the Lord God said, eto na, nung nilagay si Adan doon sa Eden, anong sabi? And the Lord God said, nagsalita uli si God. Sabi niya, it is not good that man should live alone. This is the very first time in the book of the Bible that you will see God said, it is not good. Kasi sa first day, lagi at the end of the creation, and God so it's good. It's good. It's good. Tapos in fact, yung conclusion ng lahat ng kanyang creation, sabi niya, and God saw it was very good. Nung pagsamasamahin ng lahat ng kanyang creation, grabe. It was very good. And not, this is, cannot be compared to anybody. Nakuha niyo? Pero for the very first time, ano sabi rito? Nakita niya si Adan. Malungkot. Sabi niya, it is not good. Hindi mabuti na ano daw, na ang lalaki o ang tao ay mag-isa. Kaya anong ginawa niya? Kaya nag-decision siya. Sabi niya, I will make him a helper comparable to him. Na magagawa ako ng magiging katuwang niya, kasama niya, kaagapay niya, katulong niya sa buhay, na katulad niya. Nakanya. And out of the ground, anong nangyari? And out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every bird of the air and brought them to Adam to see what he would call them. So anong ginawa niya? Bago gumawa si God ng helper, comparable, meaning to say, bagay na bagay para kay Adan, hindi niya agad ginawa eh. Yung kanyang mga ginawang mga hayop, dinala niya kay Adan. At nung dinala niya kay Adan, sabi niya, tingnan ko nga kung anong ipapangalan niya sa mga hayop na ito. And Adam, sabi niya, and brought them to Adam to see what he would call them. And tingnan niyo, and whatever Adam called each living creature, that was his name. So, lahat ng makita niya, lumalapit sa kanya, isa-isa, partner-partner, isipin niyo nung dumating yung elepante, pinangalanan niya, sample only, elepante yung pangalan niyo. Dumating yung pangalawa, Leon ang pangalan mo. Dumating yung mga chimpanzee ang pangalan niyo. Dumating ang peacock ang pangalan mo. Lahat pinangalanan niya. Tingnan natin ha. And so Adam gave names to all cattle, the birds of the air, and to every beast of the field. Grabe, imagine niyo kung gaano kadami yun. Nakanyo? Ang dami nun. Libo-libo. At lahat pinangalanan niya. Nakanyo? At ini-imagine ko nung pinapangalanan ni Adan, yung bawat hayop, lumalapit sa kanya partner. Babaeng elepante, lalaking elepante, ang pangalan niyo elepante. Ang Diyos tuwang-tuwa, hindi siya nag-comment, hindi sinabi ng Panginoong Diyos na, oy, mali ang tawag mo. Hindi ganoon eh. In fact, very alam mo yun, kung ano itawag niya. Meaning to say, even God Himself was so happy to see Adam doing that. Meaning to say, gusto ko sabihin na napaka-genius ng na Adan na ito. Kahit anong tawagin niya, walang comment si God. Okay yan, maganda lahat. Perfect. No, lahat ng hayop, lahat ng ibon. Kaya lang sabi rito, but for Adam, ano daw nangyari? Nakita niya magkaka-partner, magkakasama, magkakatuwang. But for Adam, there was not found a helper comparable to him. Sa lahat ng hayop na lumapit sa kanya, wala siyang nakita na, teka muna, wala akong katulad, wala akong kapareho na pwede kong makatulong. Nakanyo? Wala siyang kapareho. So that created a longing, I should say. No, parang nakita ni Adam, may kapartner. O yung rabbit, may lalaki, may babae, may kapartner sila. O yung manok, may tandang, may inahin, magkapartner sila. Nung natapos na lahat, teka muna, parang ako, wala akong kapartner. Nakanya? So that has created a longing
No? So anong ginawa ng Panginoon? And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh in its place. So the first operation happened in the Garden of Eden. Pinatulog ng mahimbing na himbing si Adan, binuksan ang kanyang tagiliran, kinuha yung isa sa kanyang mga tadyang. At sinara ito uli. At the rib which the Lord had taken from the man, He made it into a woman. Ginawa niya itong babae at dinala niya ito sa lalaki. Grabe, no? Hindi gumawa ng panibagong luad o hindi gumawa ng panibagong putik ang Panginoon at ginawa niyang babae. Hindi. Kinuha niya mismo kay Adan na. Saan kinuha? Sa tagiliran. May nagtanong, bakit daw hindi sa ulo? O kaya sa paa kinuha yung babae, kundi sa tadyang. May sumagot na isang theologian pa. So sabi niya, kinuha siya hindi sa ulo kasi hindi siya mamumuno. Hindi rin siya kinuha sa paa para tapak-tapakan lang. Ang babae ay kinuha sa tadyang malapit sa puso upang mahalin at arugain. Yan, mga babae Kayo yan. Alam nyo, nung dinala ng Panginoong Diyos si Eva kay Adan, itong nasabi niya, verse 23, and Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Grabe! Nung dinala kay Adan si Eva, wala siyang maipintas. Sa sobrang ganda at perfect ng babaeng ito na binigay sa kanya, napakagawa siya agad ng tula. Maaring hindi nga lang ito tula baka kanta daw ito. At itong sinabi niya, ito ang aking buto ng buto at laman ng aking laman. Dahil galing siya sa akin, siya ay tatawagin siyang babae. Grabe. Napatula si Amang Adan. Verse 24, therefore, ito na, a man, dahil daw dito, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall be one flesh. Gusto kong bigyan ng pansin ito kasi eventually in the New Testament, Jesus Christ will quote this very famous passage when it comes to marriage. Naalala nyo? May mga Pariseo na lumapit sa Panginoon Jesucristo at sabi ng mga Pariseo, bakit si Moses, pinayagan niya, gumawa sila ng kasulatan ng paghihiwalay o divorce. Ang sabi ng Panginoon, hindi ganun sa simula. Hindi ganun sa simula. Dito nang gagaling yung talatang sinabi ng Panginoon na sila na iiwanan ng lalaki ang kanyang mga magulang, sasama sa kanya o makikipisan sa kanyang asawang babae at sila ay magiging isa. May tatlong bagay ako actually na gustong banggitin dito, and this actually has the principle of the first marriage, no? At ang marriage na ito still applies to us. At ang prinsipyong ito, pag natutunan natin to ipinamuhay, actually, it's going to solve a lot of problem in the marriage. Okay? Number 1, sabi rito, therefore a man shall leave his father, yung principle of living. Sa marriage, it should always be a principle of living. Ano ibig sabihin yan? Kung mag-aasawa ka na, kung may asawa ka na, dapat nakapisan ka na sa sarili. Hindi ka na, dapat nakahiwalay na kayo sa inyong mga magulang. Hindi na kayo nakapisan sa kanila, kundi kayong mag-asawa, magkapisan na, iba na dapat ang inyong bahay, iba na dapat ang inyong tahanan. Yun po ang prinsipyo ng living. So you will have to leave your parents. Ano daw nangyari pag mag-asawa na? And join to his wife. Ang tawag po dyan ay cleaving. So the living principle, and number 2, the cleaving principle. Ano yung cleaving? Magiging isa kayo. Magsasama na kayo. Minsan may nagtanong sa akin Pastor, pwede po bang pakasal? Sabi ko, pwede naman.
Sabi ko, normal tinatanong ka, bakit ka magpapakasal? Eh, ang sagot ba naman sa akin, kasi mag-a-abroad na ako eh. Ayokong iwanan itong nobya ko na na hindi kami kasal. Sabi ko, mukhang mali yata mali yung iniisip nyo. Kasi ang pag-aasawa ay pagsasama, hindi paghihiwalay. Kung gusto nyo mag-asawa, magsama kayo. Pero kung mag-a-abroad ka, patapos mo siyang pakasalan, at ang plano mo iwanan siya, wag na muna kayo magpakasal. Kasi ang prinsipyo ng pag-aasawa ay pagsasama. Ang dami kayang naging problema sa relasyon dahil hindi na sila magkasama ng kanyang asawa, hindi na magkapisan. Pasintabi pero sa mga natin, sa mga kababayan natin na tatrabaho sa abroad, kung masyado na kayong matagal sa abroad at masyado nang matagal na kayo ay napahiwalay sa inyong asawa, mag-isip-isip kayo. Kasi most likely mahuhulog kayo sa tukso, o kaya ang asawa niyo mahuhulog sa tukso dito sa Pilipinas, o kaya kayo mahuhulog kayo sa tukso dyan sa ibang bansa. Eventually, pagbalik nyo rito, sira na yung pamilya. Kasi nga, ang prinsipyo ng pag-aasawa ay pagsasama dapat, hindi paghihiwalay. So the principle of cleaving, and of course, the principle of one flesh, becoming one. So leaving, alis ka sa mga magulang, magsasama kayong mag-asawa, cleaving, at saka one flesh. Yung one flesh, ano yun? Pagiging isang laman. Actually, that is, sexual relationship. Kasama talaga yan sa mag-asawa. So kung ikaw ay may asawa, dapat pinufulfill mo yun. Isa sa karapatan, pero hindi lang karapatan, responsibilidad. Nakuha nyo, lalo sa mga babae, I would like to talk with the women. Mga babae naman, kaya nga nag-asawa kami mga lalaki eh. Bakit? Para pagdating sa bagay na yun, meron, kayo ang aming choice. In fact, dahil nag-asawa kami, dahil nag-asawa ako, wala na akong ibang choice kundi ang asawa ko. Kasi kapag hindi nyo pinagbigyan ng inyong asawa pagdating dyan, gagamitin niya ng demonyo para tuksuin ng inyong asawa, and so therefore, gagamitin ng demonyo para wasakin ang inyong pamilya. That is part of your privilege and responsibility actually. Okay? So, sexual intimacy. Okay. Tuloy natin, verse 25. Ano daw nangyari doon? They were both naked and the man and his wife and were not ashamed. Pansinin niyo, nung unang-unang panahon, ginawa si Eva at Adan, ano daw? Pareho silang walang saplot. At hindi sila nahihiya sa isa't isa kasi wala pang mali siya, wala pang kasalanan. Hindi pa pumapasok sa isip ng tao yung kasalanan. Nakuha nyo? Bakit kaya? Well, may isang theologian na nagsabi, ito, theory niya lang naman. Wala ito sa Bible. Pero ang teorya niya ganito. Bago magkasala ang tao, yung spirito ng Diyos kasi, ang hininga niya sa tao. Sabi niya, maaaring ang tao ay nababalot ng, naalala niyo si Jesus Christ nung nag-transfigure siya. Transfiguration. Nakita siya actually na kasama si Moises at saka si Elijah. Na alala niyo yung kwentong yon. Nagliwanag, nagdingning yung mukha ng Panginoon, yung kanyang pagkatao. Na halos hindi makita ng mga disipulo. Niyo. Naalala niyo rin nung si Moises ay 40 days and 40 nights na nakikipag-usap sa Diyos, face to face. No, nakita niya. Pagbaba niya, nagniningning na yung kanyang mukha. Sabi ng isang theologian, most likely daw, baka ganun. No? Nung hindi pa nagkakasala ang tao, yung kahubaran natin ay nababalot ng liwanag. Sobrang liwanag, you cannot penetrate with your naked eye yung kahubaran ng tao. Nakanya? That is just actually a theory, pero parang makes sense, no? Makes sense, lalo na kung nasa glorified body na tayo. Anyway, so that's chapter
2 of Genesis. Now, what can we learn from Genesis chapter 2? Number 4, we can learn that the creation of woman and the foundation of marriage. I-reiterate ko lang to. Genesis 2:18, sabi doon, hindi daw talaga masaya. Hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. So actually hindi lang lalaki, pati babae. We are not actually good if we are alone. Napansin niyo ba yan? Pag mag-isa lang tayo, parang, makakagawa ka, pero yung amount ng pwede nating matapos at gawin, kakaiba kapag sama-sama tayo. Kapag may kasama tayo, di ba? Yung may mga pangarap ka mag-isa, nangangarap ka mag-isang ganun, masaya. Pero, di ba pag may mga pangarap ka, may mga gusto kang gawin, mas maganda yung nai-share mo, lalo na sa asawa mo. Actually, that's the beauty of having a person in our marriage. No? Genesis 2:22-24, God creates woman from man's side and they become one flesh. Originally, women came from the flesh, actually, the bone in the flesh of the man. But when they come together in marriage, God looks at them as one because they become one flesh. Naka nyo? That's the beauty. That's the beauty. Kaya, physiologically daw, ang lalaki talaga kulang na isang rib. Kaya kapag kayo ay nakapag-asawa na po, natagpuan nyo na yung inyong tadyang. Nakuha nyo? Pastor, bakit hindi pwede na 2, 3, o 4? Originally nga, ang create ni God, isang lalaki at isang babae lang. Hindi multiple na lalaki at hindi rin multiple na babae. Sa isang lalaki o isang babae. Nakuha nyo? Isipin nyo, kung halimbawa, yung isa nyong nawawalang tadyang, tutusukan natin ng additional na 10 tadyang. Anong itsura nyo? Monster yun. Nakuha nyo? So, hindi pwede. Talagang, it is exclusively, marriage is exclusive for one man and one woman. So, anong personal, practical application nito? Kung may kumakabit sa inyong another tadyang, bitawan nyo na yan. Magmumukha kayong monster. Okay? At kung kayo naman ay tadyang na ng iba, wag na kayong lumipat. Hindi pwedeng palipat-lipat. Okay. So, what can we learn from marriage? God is the author of marriage. Number 2, God designed marriage to be enjoyed. Nakuha nyo? Dapat yung marriage, ini-enjoy natin yan. Hindi ini-endure. Meron na ba sa inyo rito, nasa point na ini-endure nyo na lang, hindi nyo na ini-enjoy? Hindi, balikan yung original design. Original design is, ang design pala ni God, i-enjoy ko yung marriage ko. So kung nandyan ka na sa marriage niya yan, gawin mo na ang lahat ng pwede mong gawin para ma-enjoy yan. Nakuha nyo? It is designed to be enjoyed. Marriage is a covenant. It is not just a contract. Bakit? And by the way, the first marriage was officiated in the garden. May mga nagsasabi, hindi kasi dapat ang kasal sa loob lang ng kapilya. O may mga ganun pa, sa loob lang ng simbahan. Well, yung first marriage sa sa garden. Di ba? And actually, it is a covenant. Yung first marriage, walang contract. Ngayon, may contract tayo for legalities, pero covenant yan. Meaning to say, kasunduan yan, hindi yan nababali. At ang Diyos mismo, ang witness. No? Marriage is a partnership, complementary, and unity. Ano ibig sabihin yan? Ang pag-aasawa o sa pag-aasawa, hindi lang one way, hindi lang si lalaki ang nagdadala, hindi lang si babae, kundi pareho nagtutulungan. Complementary. Nakuha nyo, hindi competition, hindi compete, kundi complement. And of course, unity. Dapat may pagkakaisa. May pagkakaisang puso, may pagkakaisang kalooban, may pagkakaisang pananampalataya. Nakuha nyo? Ayan. So, what are the practical application that we can apply? Of course, in marriage, you have to cultivate personal intimacy with God and teach others to do the same. Unang-una, ang relasyon natin dapat nakafocus kay God. Pangalawa, yung sa asawa.
Nawa nyo? We have to model also a purposeful living. You have to understand your work is a calling. Yung ating mga trabaho, hindi yan pahirap. Yan ay panawagan. Pangatlo, kung napakahalaga sa Diyos ang marriage at ito ay covenant, and so therefore, dapat gagawin pala natin ang lahat ng bagay para mapatatag, mapatibay, mapaganda ang ating pag-aasawa, yung ating pagsasamahan sa ating asawa at ang ating pamilya. So you have to strengthen your marriages and your families. And of course, number 4, we have to teach also boundaries with grace. Sa ating mga anak, meron tayong mga boundaries na nilalatag, pero dapat makita rin sa atin yung grace. Yung biyaya katulad ng sa Panginoon. Siya yung ating tinutularan. So that is Genesis chapter 2. Amen po ba?